Christmas and Happy New Year mga katipid tips. So talagang hindi na mapipigilan dahil December na. Ngayon ay inagahan kong pumunta sa palengke para makapag-grocery ng kaunti at makapamalengke ng kaunti. So dito sa video na ito, hindi muna pang negosyo, pero pwede naman po nating i-apply. So depende po sa atin. Pero yung mga recipe na i-share ko ngayon ay idea po ngayong paparating po yung mga holidays, mga handaan. So, tatawagin po natin itong mekos-mekos dishes for holidays. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga alam ibig sabihin ng mekos-mekos. Madaming beses ko na siyang naririnig. At parang pagkakaintindi ko mekos-mekos, yung basta-basta na. Pero, nung sinerch ko siya sa Google, ang nakalagay doon, sobra-sobra. So, yung gagawin po nating recipe ngayon, parang sobra-sobra kasi medyo madami po ito. Dahil mag-share ako sa inyo ng recipe po para sa beef, recipe sa chicken, recipe sa fish, sa pork, at gagawa din tayo dito ng side dish, appetizer, pika-pika, dessert, inumin. So, ayun po yung gagawin ko ngayon na mga paborito ko na simple lamang pong gawin. Pero budget pa rin naman po yung mga ingredients po natin. Pero yung lasa, magugustuhan po ninyo. Share ko sa inyo step by step para hindi po tayo malito. Pero halimbawa, kung nasa actual na tayong pagluluto, pwedeng pagsabay-sabayin po natin. Okay? Pero ngayon, iisa-isahin po natin para, kumbaga, masundan po natin ng ayos yung walang dito sa pagluluto. Okay? Ito yung pinabili ko sa grocery. Gamit din tayo ng tasty sa bakery. Tapos ito yung sa palengke. So yung mga gulay natin, ipaglalagay ko muna dito sa bela ko. Para mas mabilis nating makita yung mga kakailanganin nating ingredients. Ang bahay. Natusok ako ng talong. Meron po tayong kamote. So sa last video, malalaman natin kung nakamagkano yung total ng nagastos ko dito. Nagbibigyan mo? No! Guys! Mamaya na natin huhugasan kung ano yung gagamitin nating gulay. Ang dami. Parang bonggang-bongga yung lulutuin natin ngayon. Kain ka, Raj? So, mahal ngayon yung sibuyas. Pero mas mura ang kulay white kumpara sa pula. Para hindi kayo mahirapan sa pamamalengke, bago umalis ay nakalista na po lahat. Para walang iwan-iwan, di ba? Ay, nalaglag. So, let's start na. So, uunahin natin yung beef dahil medyo matigas. Okay? So, ang unahin po natin ay yung beef recipe kasi medyo matigas po ito. So, gagawa po tayo ng beef mechado. So, gagamit po ako ng laman para sulit na sulit. So, pinahaluan ko na lamang po yan ng taba para medyo nagmamantika. Pwede na yan naman tayong gumamit ng mga buto-buto, spare ribs, so depende po sa atin. Tapos, pinagayat ko na din po yan para hindi na tayo mahirapan. At nung binilang ko, naka 25 cuts. Okay, so imamarinate po muna natin ito saglit, pero mas maganda ilang oras para malasang malasa. Pero dahil nagmamadali tayo, saglit lamang po natin itong maibababad. So, gagamit po tayo ng toyo, pagkatapos paminta. Depende sa atin kung gaano kagusto natin yung dami ng paminta. At maglalagay po tayo ng kalamansi. Ngayon, imimix lamang po natin yan ng mabuti hanggang magsama-sama yung ingredients. Okay? So, habang nagagayat pa tayo ng ibang panlahok po natin, maimamarinade na po natin yung beef po natin. Okay? So, babalikan po natin yan maya-maya. So, magagayat po muna tayo ng bawang. Yan, pipinuhin lang natin. Pagkatapos ay sibuyas. Tapos, itong mga gulay po natin ito, hinugasan na din po natin yan para tuloy-tuloy lamang po tayo. Yung gayat ng ating patatas, carrots, bell pepper, so medyo malalaki lamang po yon. At yung atin naman pong kamatis, gagayatin lamang po natin yan ng maliliit. So, isa-set aside lamang po natin yan
at mag-i-start na po tayo ng pagluluto. So, gagamit lamang po tayo ng pan. Tapos, lagyan na po natin ng mantika para pagpiprituhan po natin. So, bumili na po ako ng isang 1.5 kasi mamaya gagamit pa po tayo ng mantika para sa fried chicken po natin. So, piprito na po natin yung atin pong mga gulay. Unahin po natin yung patatas. Kapag naprito na, isunod na po natin yung carrots, pagkatapos ay bell pepper. So, kung nagmamadali naman tayo, pwede naman nating hindi naprituhin. So, medyo maarte lang tayo ngayon, kaya pinirito po natin. So, habang piniprito naman natin, may naaamoy tayong aroma. Parang ang sarap-sarap ng gulay. Lalo na itong bell pepper. So, sa pinagprituhan, maglalagay po ako ng atsuete. Pero ito naman po ay optional po lamang. Naglalagay lang po ako nito kasi gusto kong ma-achieve yung beef mechado natin, yung pinakang oil niya, nag-o-orange-orange. So, kapag napalabas na po natin yung kulay niyan, sasalain lamang po natin para makuha po natin yung oil. So, kapag okay na, maglalagay po tayo ulit ng kaunting oil sa pan at ipiprito po natin saglit yung beef po natin. Kumbaga, isasangkot siya para mas lumasa yung pampalasa po natin dun sa beef po natin. So, saglit lamang po ito. Yung pinagbabadan po ng ating beef, isa-set aside lamang po natin dahil gagamitin pa po natin mamaya. Kapag okay na, pwede na po nating hanguin yung beef po natin. So, yung pinakang sabaw po nito, isasama po natin sa pinagbabadan ng beef po natin kanina. Tapos, set aside po ulit natin. Sa same nakawali pa rin po tayo. Ngayon, papalambutin na po natin yung beef po natin. Maglagay ng kaunting atsuete oil dahil magigisa po tayo ng ating bawang, sibuyas, tapos kamatis. So, palalabasin lamang po natin yung katas or aroma ng ating bawang, sibuyas at kamatis. Pagkatapos, tatakluban lamang po natin para lutong-luto yung kamatis po natin. Kapag okay na, yan, maglagay po tayo dito ng asin. Kumbaga, dagdag palasa sa laman ng karne po natin. Pwede na po nating isama yung beef po natin. So, hahaluin lamang po natin itong mabuti, kumbaga, para mag-combine yung mga lasa ng bawang, sibuyas, kamatis dun sa beef po natin. So, takluban lamang po natin saglit. At kapag gisang-gisa na, pwede na po natin itong lagyan ng pakau-kaunting tubig. Kumbaga, palalambutin po natin yung beef po natin. So, kapag nagluluto po talaga ako nitong beef mechado, hindi po ako gumagamit ng pressure cooker kasi ang gusto ko, lumambot siya sa mahinang apoy. Kumbaga, talagang lumalabas yung aroma ng beef po natin. Tapos, syempre, nagmamadali po tayo ngayon. Gagamit po ako ng pressure cooker para mas mabilis. Baka mamaya abutin na po tayo ng Noche Buena. So, maglalagay po ako ng 1 litrong tubig. Kapag tumunog na po yung pressure cooker, saka po natin oorasan ng 30 minutes. Okay? Pero kung halimbawa naman, hindi tayo nagmamadali, pwede naman po tayong hindi gumamit ng pressure cooker. So, balikan po natin after 30 minutes. After 30 minutes, ngayon nagwi-whistle na, pasisingawin ko muna yung pressure sa loob. Pag wala na pong maingay, pwede na po natin itong buksan. At gagamit po tayo ulit ng isang kawali dahil i-continuous po ulit natin yung pagluluto. Ilalagay lamang po natin yung beef po natin. Pagkatapos, ilagay na din po natin yung pinagbabadan po kanina. Ito po yung magbibigay lalo ng lasa ng beef po natin. After po nito, ilagay na din po natin ang tomato sauce. Pagkatapos, haluin lamang po natin, takluban. So, iintayin lamang po natin na mag-simmer. Pagkatapos, pwede na din po nating ilagay yung ating patatas, carrots. So, ito po ay mabilisan na lamang po dahil ito po ay naprito na. Pagkatapos, maglalagay din po ako dito ng sugar. Ibabalanse ko lamang po ang lasa, pero ito naman po ay optional po lamang. At pwede na rin po natin itong tikman. So, kung nakukulangan tayo sa lasa, pwede na po tayo ditong mag-adjust. So, tikman lamang po natin. So, yung bell pepper po natin, sa huli ko po siya nilalagay para hindi po siya malabog.
Pagkatapos, ito po ay hahaluin lamang po natin at okay na. Lahat yata po ng luto sa beef, lahat ay masarap, 'di ba? So, ang bango-bango nito mga katipid tips. Ngayon, tapos na po tayo sa unang recipe po natin at iset aside lamang po natin ito. So, sa chicken recipe naman po tayo at tatawagin po natin itong fried chicken a la Max. So, magkayat po muna tayo ng ating bawang at sibuyas. So, yung bawang po natin, kalahati po lamang at pipit-pitin lamang po ito kasama ang balat. Yung sibuyas naman po natin, hahatiin lamang po natin sa 4. At dito ay gagamit din po tayo ng tanglad. So, tatanggalan ko lamang po yan ng mga itim na balat para malinis, syempre. Tapos, kukuhanin ko po yung pinakang dulo. Tapos, yan, gagayatin ko lang or pipit-pitin. Depende po sa atin. Kumbaga, para mas lumabas yung aroma nung tanglad po natin. Tapos, yung sariwang dahon, kukuhanin ko din siya. Tapos, ibubuhol ko para hindi siya mangalat sa loob. Pag na-ready na yung mga sangkap, ngayon, kuhanin na po natin yung isang buo ng manok. So, ito po ay hinugasan ko na. Medyo malaki po yung chicken po natin at nagkakahalaga po ito ng 320 pesos. Bali, ang isang kilo ay 290 pesos. Yan, lalagyan lamang po natin ng pampalasa. So, gagamit po ako ng asin. Tapos, irarab lamang po natin yan ng ayos. Syempre, para may lasa yung chicken po natin. At, yung loob po ng chicken po natin, ganun din po. Lalagyan din po natin ng asin. So, kung gusto nyo ng ibang pampalasa, pwede naman po yon. Pero yung asin, okay na po sa akin. Pagkatapos, maglalagay din po tayo dito ng pamintang durog na durog. So, medyo madami akong maglagay ng paminta dito. After ilagay yung pampalasa, ilagay na din po natin sa loob yung bawang, sibuyas, at yung tanglad po natin. So, yung tanglad po natin ang magdadala ng masarap na amoy at masarap na lasa sa fried chicken a la Max po natin. Ito po mas better kung imamarinate po natin ng ilang oras para mas malasa. Pero dahil tayo po ay nagmamadali, saglit lang po natin itong maibababad. So, habang nagpapainit po tayo ng steamer po natin, so magkakaroon na din po yan ng lasa. Okay? So, magpakulo po muna tayo ng tubig. Dahil ito po ay i-steam po natin. So, kapag kumukulo na, pwede na po nating ilagay yung chicken po natin. Bali, yung pinakang timer po natin dito ay 30 to 40 minutes. Pero, yung 30 minutes, okay na po sa akin. So, depende naman po yon sa lakas ng apoy po natin. Makikita naman po natin sa chicken kung malambot na ba siya or hindi. Kasi kumbaga yung binakambalat ng chicken, puputok po yon. So, balikan po natin yan after 30 minutes. After 30 minutes, okay na po yung ating chicken at napaka-bango nito mga katipid tips. Kung mapapansin nyo, nagkaroon siya ng konting putok pero okay lamang po yan. Sakto lang po yung luto niyan. So, balikan po natin yan maya-maya. Hintayin lang po natin lumamig. So, dahil a la Max fried chicken yung ginawa po natin, ngayon gagawa tayo ng side dish fried kamote. So, gagamit tayo ng 3 piraso at gagayatin po natin ito ng style French fries. So, medyo matataba lamang po yung gayat ng kamote po natin para yung loob hindi siya madry. Kumbaga, malalasahan talaga natin dito yung kamote fries po natin. Okay? Pagkatapos po natin gayatin, ngayon kumuha po tayo ng pagpiprituhan po natin. So, bumili po ako ng isang 1.5 at ilalahat na po natin ito kasi mamaya magpiprito na din po tayo ng fried chicken po natin after maprito po natin itong ating kamote fries. So, kapag mainit na, pwede na po natin ilagay itong ating kamote at piprituhin lamang po natin ito hanggang sa mag-brown. So, pwede na po nating hanguin. So, yung kawaling ginamit po natin, in-order ko po to online at ngayon ko lang po ito gagamitin. So, nabinyagan na po kaagad natin. Ngayon, kapag mainit na po ulit,
pwede na po nating ifrito ang isang buong manok po natin. So, ganun lamang po, pababrownin lamang po natin yan magkabila. So, halimbawa, kung nakalubog sa mantika, yung chicken po natin, mas better po yun para hindi na po tayo magbabaligtad. Okay? At napagtanto ko po dito, para sa akin, mas magandang magprito pa rin po dun sa makapal na kawali. Kasi kumbaga hindi agad siya masusunog kasi ito ay siguro medyo manipis or hindi ko kaagad talaga nabaligtad. Okay? Pero okay lamang po yan kahit nagkaroon siya ng kaunting sunog kasi masarap pa rin po yan. Tapos ang kagandahan doon nasa ilalim siya so hindi na siya halata, diba? So after po nating ma-frito, set aside lamang po natin at sa patatlong dish naman po tayo. So, sa isda recipe naman po tayo at dito ay gagamit po ako ng galunggong pero kahit ano naman pong isda pwede po nating gamitin dito. So, ito po ay nagkakahalaga ng 100 pesos po ang isang tumpok at ito po ay 13 pieces. So, ito po ay hinugasan ko na, tinanggalan ko na po yan ng mga bito-bituka. Ngayon, ito po ay ipapaksiw ko saglit. So, bumili tayo ng 1 pack ng suka. Yung dami na suka, so depende po sa atin. Estimate 1/2 cup yung inilagay ko. Pagkatapos maglalagay ako ng 100 ml ng tubig para hindi naman siya ganun kaasim. Tapos maglalagay po ako ng pinitpit na luya. Pagkatapos yung pampalasa po natin, so yung paminta, tapos yung asin po natin. After po nito, takpan lamang po natin at dalahin naman po natin sa apoy. Okay, so iintayin ko lamang po yung maluto at magbabalik po tayo. So after po nating maluto ngayon, hahanguin lamang po natin yung mga isda kasi iintayin po natin yan lumamig. Tapos yung pinakansabaw po nan hindi ko itatapon kasi yung bunso ko paborito yung sabaw. So iseset aside ko lang siya. Pagkatapos po nito, magpapalambot po ako ng isang medyo malaking patatas dahil gagawa po tayo ng Shanghai. So, maglalagay po ako ng patatas. So, kapag malambot na, hanguin lamang po natin at iseset aside dahil palalamigin din po natin. Ngayon ay mag-start na po tayo sa paggagawa po ng Shanghai. Unahin na po natin yung ating sibuyas. So, kagayatin ko lang siya ng maliliit. Pwede rin naman natin yadyarin. Pagkatapos, yung kinchay, hinugasan ko na po ito. Gagayatin lamang din po natin ng maliliit. Tapos yung carrots po natin, yayadyarin lamang po natin yan. At ito pong bawang. Isunod na din po natin itong patatas. Pirat-piratin lamang po natin hanggang sa maging pino. Pagkatapos, pagsasama-samahin lamang po natin sa isang bowl. And then, dahil malamig na po itong ating isda, ngayon ay hihimayin po natin itong mabuti. So, ibubukod po natin yung laman ng isda sa tinik. Ngayon, kapag nahimayin na po natin ng maliliit, isama na po natin sa mga gulay at maglagay na po tayo ng pampalasa. So, maglalagay po ako ng isang itlog, tapos yung paminta po natin at gagamit po ako ng ginisa mix. Pero ito naman po ay optional po lamang. Pwede po tayong gumamit ng ibang pampalasa. Pagkatapos, ayan, hahaluin lamang po nating mabuti hanggang sa magmix lahat yung ingredients po natin. Iset aside lamang po natin saglit at magtimpla naman po tayo ng pampadikit sa Shanghai po natin. So, ayan, bumili po ako ng 5 pesos na cornstarch. Pumawas po tayo ng 1/8 cup plus maglagay po tayo din ng tubig na 1/8 cup. Haluin lamang po natin at ready na po tayong magbalot. So, small na rougher po yung gagamitin po natin pero yung nagamit ko po ay medium kasi doon sa binilhan ko, ayun na lamang po yung available na maliit. Maglalagay po ako ng 1 tablespoon ang sukat, bali hindi ko na ito masyadong pahahabain pa, kalahati lamang po ito ng regular na Shanghai. Kasi ang gusto ko, yung parang mini Shanghai lang, mga 2 or 3 kagat lang, para cute yung Shanghai po natin. Yung pangsil po natin ay yung cornstarch na tinimpla po natin. So, dito sa ginawa nating mixture ng Shanghai po natin, sakto lamang po sa 50 pieces na Shanghai. So, magbabalik po tayo at babalutin ko lamang po ito lahat.
Kapag nabalot na po natin lahat, ito po ay ipiprito na po natin. At yung gagamitin ko pong mantika ay yung pinagprituhan po ng chicken po natin. So inilipat ko lamang po siya ng ibang lagayan. So kapag mainit na, ready na po nating ilagay yung ating mini Shanghai. So iintayin lamang po natin yung mag-brown at okay na. So pirituhin lamang po natin yan. Iset aside lamang po ulit. At sa pang-apat na recipe naman po tayo. Fork recipe naman po tayo at gagawa tayo ng beefsteak. Ang lasa po nito may pagka-beefsteak at medyo may pagka-inihaw din po. So, ang dali lamang po nitong gawin. 8 to 10 minutes, kayang-kaya. Depende po sa dami ng gagawin po natin. At masusure ko po sa inyo, buong family po ninyo, magugustuhan po ninyo ito. So, ang unang step po muna natin ay ibabad po muna natin yung mga pork chop po natin. Bali, yung 1 kilo na palabas po ito ng 13 pieces na gaya. So, yung tips ko sa inyo dito sa pork chop, pwedeng sabihin nyo po sa magagayat ng karne kung ilang pieces po palalabasin. So, depende po yon sa kapal na gusto po natin. So, pwede rin po tayo ditong gumamit ng liempo. So, depende po sa atin. Okay, so iba-marinate lamang po natin ito saglit. So, unang-una, ilagay na po natin yung kalamansi, tapos toyo, paminta. So, depende po sa gusto po nating dami ng paminta. Tapos, maglalagay din po ako ng kaunting asin. Hahaluin lamang po natin itong mabuti. So, tatakluban lamang po natin. Tapos, iset aside lamang po natin saglit. Habang minamarinate natin saglit yung ating pork chop, ngayon, gayatin na po natin itong malaking sibuyas. Okay, so mas maraming sibuyas, mas sasarap po yung ating beefsteak. So, gagayatin ko lamang po ito ng bilog-bilog yung gitna. Tapos, yung pinakang dulo, gagayatin ko lamang po ng maliliit kasi mamaya parang ipagigisa natin dun sa sauce or sabaw nung beefsteak po natin. Okay, pagkatapos, iset aside lamang po natin at mag-start na po tayo ng pagluluto. So, yung gagamitin po nating pan, paiinitin lamang po muna natin saglit. At ito yung gagamitin natin. So, pinaka-paborito kong pan ito. Kasi yung niluluto dito, parang style inihaw na din po. So, papainitin lamang po natin ito. Pagkatapos ay maglalagay po ako ng kaunting oil. Pero kung wala naman po tayo, pwede naman po tayong gumamit ng kawali. At kapag mainit na, pwede na po nating ilagay yung mga pork chop po natin. So, ito ay lulutuin po natin sa malakas na apoy para yung pork chop po natin ay hindi po matigang. Kumbaga, hindi po titigas. Para malambot pa rin po yung pork chop po natin kahit mabilis lamang po nating niluto. At kapag napatagal yung pagluluto po natin dito, posibleng tumigas po yung pork chop po natin. At habang niluluto po ito, napakabango, kaya sigurado magugustuhan po ito ng family po ninyo. At ang kagandahan doon, ang bilis-bilis niya lang lutuin. Balik-balik na rin lamang po natin yan hanggang sa maluto. Kapag naluto na po natin lahat, ngayon, iprito po natin ng mabilisan yung sibuyas na puti po natin. So, maglalagay lamang po tayo dyan ng kaunting oil. Tapos, ayan, balik-balik na rin din po natin. So, half cook lamang po yung pagkakaluto ng ating sibuyas na puti. Tapos, isa-set aside lamang po natin at magluluto naman po tayo saglit ng pinakang sauce po natin. Magpainit po tayo ulit ng pan. Ngayon, maglalagay ulit tayo ng kaunting oil. So, yung oil na ginagamit natin, ito yung pinagprituhan na po ng ating chicken at ng ating Shanghai. Tapos, kapag mainit na, ilagay na po natin yung maliliit na sibuyas na ginayat po natin kanina, yung magkabilang dulo po nung sibuyas na puti. At kapag naigisan na po natin, lumabas na yung aroma niya, ilagay na po natin yung pinagbabaran po natin. So, halu-haluin lamang po natin. Pagkatapos, maglalagay po tayo ng 1 pack po ng oyster sauce.
Pagkatapos, halu-haluin lamang po natin at maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng tubig para lang po hindi ganun kalapot. At maglalagay din po ako dito ng asukal, kumbaga pangbalanse dun sa alat. Pero ito naman po ay optional po lamang. Tapos, maglalagay din po tayo ng paminta. Kapag nag-simmer na, okay na po yun. Tapos, set aside lamang po natin at magluto naman po tayo ng ating pang-5 dishes. Para balance, dahil meron tayong meat, dapat meron din po tayong gulay. So, gagawa po tayo ng side dish. Magluluto tayo ng alamang at saka nung gulay po natin. Okay, so unahin na po natin yung alamang. So, gagamit tayo ulit ng isang pan. Kanina, doon sa ginawa nating atswete oil, meron po tayong natira. So, yun na po yung gagamitin po natin. Tapos, lahat ng ingredients na gagamitin po natin dito ay ginayat ko na. Kasi sigurado naman, alam nyo na po yon. So, uunahin ko po yung sili dito kasi para mas maanghang at mas mabango po yung alamang po natin. Medyo masakit lamang po sa ilong. Pwede tayo ditong mag-face mask. So, kapag okay na, kapag prito na yung ating sili, ilagay na po natin yung ating bawang, sibuyas, at saka kamatis. Okay, so tatakluban lamang po natin para gisang-gisa po yung mga inilagay po natin. Pagkatapos, kapag okay na, yan, pwede na po nating ilagay yung alamang po natin. Ilalagay ko lamang po na pampalasa dito ay asukal kasi yung alamang po natin ay maalat na. Okay, so ibabalanse lamang po natin yung lasa, so titikman lamang po natin. Pagkatapos, maglalagay din po pala tayo dito ng suka. Okay? Pagkatapos, pakukuluan lamang po natin yan. Kapag nakuluan na, hahaluin lamang po natin. And then, tapos na. Set aside lamang po natin. At sa gulay naman po tayo. Ngayon, magpapakulo naman po tayo ng tubig. At maglalagay po muna tayo dito ng asin. Pagkatapos, takluban lamang po natin at iintayin po nating kumulo. Ngayon, kapag kumukulo na, gagamit po ako ng kasamang strainer. So, ito po ay na-order ko online. Kasama na po yan. Okay? Para mas mabilis po nating makuha yung gulay po natin. So, ang una kong isasalang ay yung ating okra at yung atin pong ampalaya. So, hinugasan ko na po yan at ginayat ko na din po. Para tuloy-tuloy lang po yung gawa po natin. So, half cook lamang po yung pagluluto po natin para medyo malutong pa yung gulay at syempre mas masarap at nandun pa rin talaga yung sustansya niya. Ngayon, kapag okay na, so hanguin na po natin at isunod na din po natin yung kangkong. O, diba? Pantay-pantay talaga ang gayat nan. Okay? So, iintayin lamang din po natin yan na makuluan. After po ng ating kangkong, ilagay na din po natin yung talong. Pwede rin naman po natin itong i-steam, so depende po sa atin. Dito, pwede naman po tayong gumamit pa ng ibang gulay, so depende po sa atin. Tapos, iseset aside lamang po natin ito at sa pang-anim na dishes naman po tayo. Gagawa naman tayo ng appetizer, so hindi pa rin tayo naglilinis ng ating kalan, so pagkatapos na lang nating magluto. So, gagamit tayo ulit ng isang pan. Pagkatapos, lalagyan lang po ng kaunting mantika. Gagamit po tayo ng ham. McKenny brand po yung gagamitin po natin. So, baka naman. Tapos, mas type ko itong gamitin kasi mas madami yung laman, 11 to 12 pieces. Ipiprito lamang po natin yung isang balot. Pag napirito na po natin, iseset aside lamang po at i-ready naman po natin yung gulay na gagamitin po natin. So, gagamit po tayo ng lettuce. Yan, hahatiin ko lamang po yan sa gitna. Yung dulo na may malutong, ilalagay po natin dito sa appetizer. Yung kalahati naman, yung puro dahon lang, may paggagamitan po tayo nyan mamaya. Okay, so iseset aside lamang po natin. Ready na po ang iba pang sangkap. So, gagamit tayo ng tasty. Tapos, yung ham na niluto po natin. Eden cheese. So, kahit anong cheese, pwede po natin gamitin. So, square na yung ginamit ko para mas mabilis. Tapos, gagamit tayo ng mayonnaise. Eden cheese po ulit yung brand. So, baka naman. At gagamit po tayo ng toothpick. So, sa grocery ko po yan nabili. Ang nakalagay dyan ay pang cocktail. Pagkatapos, yung mayonnaise po natin,
isasalin po natin sa isang lagayan para mamaya mabilis po tayo makapag-spread sa tinapay po natin. Pagkatapos, ito na po yung lettuce na gagamitin po natin at saka yung pipino. Yung pipino, pagkagayat ko po ng bilog, hinati ko po siya sa 4. Kasi maliit lamang po yung mga gagawin po natin. Okay? At ngayon, mag-assemble na po tayo. So, kumuha muna tayo ng 2 tasty. Magkapatong na po yan. At puputulin po natin bawat kilid. Pagkatapos, papahidan po natin yan ng mayonnaise. Kapag okay na, maglagay na po tayo ng ham, cheese, tapos yung kabila nung tasty, papahidan din po natin yan ng mayonnaise. So, itatakip lamang po natin. Pagkatapos ay hahatiin naman po natin ito sa 4. So, kapag nahati na, lagyan naman po natin ito ng lettuce at saka pipino. Kapag nailagay na po natin, tusukin naman po natin nitong toothpick sa ibabaw. Ganun lamang po yung gagawin po natin hanggang sa matapos at makaka 40 pieces na appetizer po tayo dito. At pagkatapos po natin gawin yung ating appetizer, so sa pika-pika naman po ng mga kids po natin. So pwede rin naman po sa matatanda at sigurado magugustuhan po ito ng kids po natin. Napakasimple lang gawin pero para sa kanila napakaganda at special na to para sa kanila. Ilabas na ulit yung mga kakailanganin natin. Unang-una yung ating marshmallow. Tapos gagamit tayo ng chocolate, white chocolate, toothpick, at gagamit din po tayo dito ng mangkok. So, ilalagay lang natin dito yung ating mga chocolate kasi ito po ay i-melt po natin. So, ako, para mas mabilis, gagamit po ako ng microwave. Pero kung wala naman po microwave, pwede naman po natin gamitan ng double broiler. Yung sa ilalim ay tubig, tapos ipapatong po natin yung pinakang mangkok po natin. So, pwede rin po yon. Yung chocolate po natin, 15 seconds lang. White chocolate, 20 seconds. So, medyo mas matagal matunaw yung white chocolate po natin. Pagkatapos, ayan, imimix lamang po natin yan kasi magme-melt na po yan. Akala lang natin ay buo pa, pero pwede na siya. Okay, so mix lang natin hanggang sa matunaw. Unang kagat, akin agad. Pag okay na, ire-ready ko yung pagtutusukan ng ating marshmallow. Bali, gagamit ako ng styro. Ito yung ginagamit ko pag gumagawa ako ng cake pop. Ito yung pinagtutusukan ko. So, kung wala, pwede tayong gumamit ng katawan na saging. Puputo lamang tayo. Pero, pwede rin naman po sa mga fruits. So, depende po sa atin kung saan tatayo yung marshmallow po natin. So, ready na po ulit tayo mag-assemble. So, kumuha lamang po tayo ng toothpick. Pagkatapos, itusok po natin si marshmallow hanggang dulo. Wag lamang po nating ilalabas si toothpick sa dulo. Isawsaw po natin sa melt chocolate, yung pinakang dulo lamang po. Pero kung marami naman po tayong chocolate, pwede hanggang gitna ng marshmallow. So, depende po yon sa dami ng chocolate po natin. Pagkatapos, itutusok lamang po natin sa styro. Ngayon, gagamit po ako ng mga sprinkle candy. Pero kung wala naman po tayo, pwede naman pong wala na. So, dahil meron naman po ako mga tira-tira ng mga nakakaraan, so ilalagay ko na po dito. Pero kung medyo may budget naman po tayo, pwede naman po tayong bumili ng mga sprinkle candy. So, merong nabibili na tigte 10 pesos lang. Sa mga bakery supply po natin ito mabibili. Kasi, kumbaga, mas maganda ang kalalabasan ng marshmallow po natin, 'di ba? So, ayan, lalagyan lamang natin yan ng design sa ibabaw. So, yan, tatapusin ko lamang po ito at magbabalik po tayo. Ubusin ko lamang po lahat itong marshmallow. Okay? Ito yung pang last or pang 8 dishes po natin. So, tatawagin po natin itong 2-in-1 dessert. Okay, so gulaman lamang po yung malakas. So gagamit po tayo ng 3 kulay para Paskong Pasko. Tapos isang condensed at isang all-purpose cream. So tinawag ko po itong 2-in-1 dessert kasi kapag unang lagay pa lang nung yellow po natin, nung gatas po natin, parang dessert pa siya. Pero kapag natunaw na po yung yellow po natin,
pwede na po siyang inumin. So, 'di ba? 2-in-1 dessert. So, madali lamang naman po itong lutuin. Sigurado, kayang-kaya nyo na po yon. At meron naman siyang instruction sa likod. So, kung gusto lamang po natin ng mas matigas yung gulaman, so babawas lamang po tayo ng tubig. Okay, uunahin ko pong iluto yung kulay red, tapos green, orange, tapos maglalagay po ako dito ng asukal. Kumbaga, para may lasa na po yung gulaman po natin. Kapag naluto na po natin lahat, so iintayin lamang po nating lumamig. At kapag malamig na, pwede na po natin itong gayatin ng maliliit. So, depende po sa atin yung paggagayat kung anong shape or kung ano pong size. So, ako maliliit lamang po. Pagkatapos, pwede na po natin itong pagsamasamahin sa isang lagayan. So, gagamit po ako nito. Bali, ito po ay na-order ko online. So, kung gusto nyo umorder online, maglalagay po ako ng link. Pagkatapos, ayan, ilagay na po natin lahat si gulaman. Maglagay na din po tayo ng condense. So, dito, pwede naman po na 2 condense na lamang po yung ilagay po natin. Huwag na pong all-purpose cream. So, depende po sa atin. Kapag purong gata, so mas milky po yung 2-in-1 dessert po natin. So, mamaya ko na po ito lalagyan ng yelo. Kasi ngayon, ang gagawin po muna natin ay mag-plating po muna tayo ng lahat ng niluto po natin. Okay? Umpisahan natin sa unang dish natin. So, yung ating beef mechado. Pangalawang dish, yung ating fried chicken a la Max. So, nagprito dyan tayo ng kamote. Ilalagay lang natin yan sa gilid. Tapos, yung pinakang sauce po natin dito, gagamit lamang tayo ng toyo. Tapos, lalagyan ko siya ng hot sauce. Meron din tayong ketchup para sa mga kids po natin. Para merong spicy, meron din naman pong hindi. Yung ating patatlong dish, yung ating fish Shanghai. So, yung pinakang sauce po natin dito, bumili lamang po ako ng 1 pack ng sweet chili sauce. Ang 4 na dish, yung ating pork recipe. So, ito yung ating beef steak na ala inihaw. Pagkatapos, syempre, dapat maraming sibuyas para mas masarap. At yung pinakang sauce natin dito, yung pinagbabadan po natin. So, ilagay lang natin sa isang mangkok. At yung side dish natin, yung sausawan po ng ating mga gulay, syempre yung ating spicy alamang, tapos yung lettuce na tira po natin kanina. So, ayan, i-design lang natin ng maganda yung mga gulay po natin. Yung okra, ampalaya, kangkong, talong. Maglalagay din po tayo dyan ng kamatis, itlog na pula, at saka ng pipino. At yung ating appetizer ay yung ating mini sandwich. Pika-pika naman ang ating mga kids, yung ating chocolate marshmallow. Siyempre, hindi mawawala yung ating dessert at tinawag natin itong 2-in-1 dessert. Ang kasunod po nito, tikman na po natin at magkano kaya ang inabot ng pinamalengke po natin. So ngayon, nandito po tayo sa baba ng bahay kasi dito po kami magsalo-salo. So advance na yung aming Noche Buena at saka Medianoche. Ngayon, sana maliwanag yung ilaw po natin. Mabilisan lang kasi mamaya yung bonggang kain ko. Sabay-sabay po kami. Umpisahan natin dun sa una po nating niluto. Yung ating pong beef mechado. Ito yon. Ang bango-bango niya nung niluluto hanggang ngayon. Tapos yung ating fried chicken a la Max. Ito, tininda ko to dati nung hindi pa ako nagbablog-vlog. Ni-ista ko lang sa ref. Tapos, ayan, kung wala din kaming ulam, inuulam na din namin para prito na lang ng prito. Basta naka-stack lang siya sa freezer kapag na-steam na. Tapos, sinundan ng ating fish Shanghai. Ito, napakabango nito nung niluluto na hanggang ngayon. Ang bangong amon niya. Okay, tayo dito ay naka 50 pieces. Tapos, yung ating pork steak, ito talaga, sa isang linggo yata, hindi ito nawawala sa menu namin. So, napakabilis lang po nitong lutuin. 10 to 12 minutes. So, depende yun sa dami ng niluto po natin. Talagang masarap dito yung madaming sibuyas. Ito nga pala yung sausawan niya, yung sauce, yung naging sauce. Yung sa Shanghai, ito yon, yung ketchup, yung
spicy natin na toyo. So, dito yung sa chicken. Okay, so ito yung mga sauce po natin dyan. So, okay na tayo sa ulam. Meron po tayong 1 kilong sinaing. So, ito po yun. Tayong mga Pinoy, may hilig po talaga sa kanin. Tapos, yung pampagana po natin, syempre, hindi po yun mawawala. Yung mga hinapok na gulay, tapos yung alamang po natin na spicy. Tapos, yung appetizer natin, yung mini sandwich. So, napakaganda niya tingnan. Paskong Pasko, diba? At syempre, hindi po mawawala yung pika-pika po nung kids po natin na isinawsaw po natin sa milk chocolate. So, napakaganda niyan tingnan. Paskong Pasko talaga. So, tuwan-tuwa yung mga chikiting ko dito. At yung atin pong pinakang last, yung pinakang 8 recipe po natin, ito yung tatawagin po nating 2-in-1 dessert. Kasi, sa una, pwede siyang maging dessert kasi kumbaga hindi pa siya nagsasabaw, 'di ba? Parang gulaman. Pero kapag tagal-tagal nun matutunaw yung yellow na inilagay natin, so pwede na din siyang maging drinks. Kaya pwede siyang tawaging 2-in-1 dessert. Pwedeng dessert, pwede rin naman pong inumin. So depende po sa atin. So okay na tayo sa ating recipe. Sigurado may magtatanong sa inyo at tipid tips na kamagkano po kayo sa lahat po ng niluto po ninyo. So hindi ko na po siya isa-isahin tulad ng mga nakakaraan kong video na kinokosting ko talaga isa-isa kung magkano yung nagastos po natin. So, ito, pangkalahatan na. Okay? Kasi baka mamaya abutin na po tayo ng mga handaan. Ito, total ko na lamang po lahat yung napamili ko. Lahat ng ingredients po natin, binili po natin yon kahit meron po ako dito sa bahay para malinaw lamang po yung costing po natin. Kasi kung napansin nyo, ultimo asin, paminta, cornstarch, binili ko talaga siya lahat para merong total talaga yung pinamili po natin. So kahit hindi natin naubos yan, isasama pa rin po natin sa costing. Basta lahat po ng ginamit po natin dito, na andito po yun. Okay? Nagulo na tayo ng langaw, naamoy yung niluto po natin. Okay, so uumpisahan po natin dun sa mga gulay. So nandun na yung mantika, yung mga dahon na saging, tangla, yung atsuete, nandito na din po yun. Lahat nandito na po yun. At yung gulay na ginamit po natin, yung lettuce, so naandito na po yun sa lista po natin. Ang total lahat ay 599 yung mga gulay. Okay? So magpa-plus po tayo doon nung pinamasahe po namin. So, 150 pesos po yun. 70 papunta doon sa phase 1, sa crossing. 80 pesos po pabalik. So, dalawa po kami na malengke noon. Sinama ko po si Traylene. So, ang total po sa gulay at pamasahe ay 749 pesos. Yung pinakang grocery po natin sa Pure Gold po yun. Ang total ay 567. So, magkatapat naman po yun yung Pure Gold at saka palengke. At isang pamasahihan na lang kumbaga. Tapos, doon sa mga isda, beef, pork, chicken, ham, bigas, tasty, ang total po lahat nun ay 1,260. Ngayon, kapag tinotal na po lahat natin, yung sa grocery po natin na 567, sa gulay po natin na 749, sa karne po natin na 1,260. So, ang total po lahat ay 2,576 yung pinamalengke po natin. So, dito, i-share ko lang sa inyo yung recipe na malimit kong niluluto kasi napakadali niya lang gawin. Ang pinakamatagal lang ditong lutuin ay yung ating beef mechado. So, ngayon lang ako gumamit ng pressure cooker para mapabilis po tayo. Pero mas type ko po talaga sa beef mechado, yung pinapalambot siya ng paunti-unti. So, halimbawa naman, kung tayo po ay nagtitipid-tipid, pwede namang halimbawa yung pinakang ulam lamang po natin, itong ating pork steak, tapos may kanin. Syempre, mas maganda kung may mga kids po tayo, yung gagawa po tayo ng para sa kanila kasi sigurado matutuwa po sila dito. Tapos, ayan, kung gusto nyo ng dessert, so, gulaman. Mura lang naman yung pinakang puhunan dyan. Kung may dadating tayong bisita, mga katrabaho po natin, kamag-anak, so, meron na po tayong idea kung 4 na klaseng ulam yung lulutuin po natin, makakamagkano po tayo. So, tingin ko dito, 15 hanggang 20 katao. So, depende po yon sa lakas po ng pain natin. Kakasya po itong ginawa po natin. So, halimbawa, magdadagdag na lamang po tayo ng 1 kilong rice. Okay?
So, hindi ko na po ito patatagalin pa. Medyo haggard na po tayo kasi masakit na din po yung paa ko. Maghapon po tayong nakatayo. At nagugutom na din po kami dito sa bahay. So, yung mga kids ko, mga nakasimangot na kasi gutom na daw sila. Lumalagotok na daw yung tiyan nila. So, sana yung recipe na share ko po sa inyo ngayon, niluto ko ngayon, makadagdag idea po sa inyo ngayong darating po yung mga handaan. Okay? So, hindi lang naman po natin ito magagamit sa medianoche, sa Noche Buena, kasi pwede, halimbawa, kung meron tayong salo-salo sa bahay, so pwede po natin itong gawin. Okay? So, yung share ko sa inyo, yung lagi ko pong ginagawa dito sa bahay, kasi simple lamang po siyang gawin. Bibilisan ko na din po yung pag-i-edit po nitong ating Mekos dishes for holidays. Okay? Bye! Hello po mga katipid tips. Ito po yung niluto ng mami ko. Beefsteak, Shanghai, mechado, chicken, gulay, sandwich, marshmallow, gulaman. So, kainin na po natin! Wow! Nagtatry po yung bunso kong mag-vlog. Pasado na po ba sa inyo yun, mga katipid tips? So, hindi ko na tinikman kasi salo-salo na lamang po kami, sabay-sabay. So, tingnan nyo na lamang po yung mga reaction namin, kung nasarapan ba kami. So, ayan, nagkanya-kanya na kami sandok. Mga nagutom na kasi inabot na po akong gabi. Bumabati po ang Family Tipid Tips ng Advance Merry Christmas at Advance Happy New Year po sa atin pong lahat. ASMR the scope is so very cold. Oh, recess na namin to, tsaka lunch. Tingnan nyo naman yung laman. Punong-puno. Pagkabukas, Hindi ko lang bibigyan dito ay yung hindi ko lang bibigyan. Tipid tips, oh. Yung bibigyan ko naman ako, si Ate Janelle, si Meg, si Mami. Ayun lang. Tingnan nyo, oh. Hindi ako kasali. Ito po, goya na may sprinkles tsaka marshmallow. Ayaw na ni ano? Yung hindi ko dito bibigyan si Kuya Pipay, si Kuya Tutoy, si Ate Mas. Ayun lang. Tingnan nyo si Tipid Tips, oh. Gahandok pa. Ate. Bye-bye! Kain sa bawang. Bye! Bye-bye!